Good day everyone! So today ang ating tutorial how to update GCash app. Pero syempre hindi lang tayo magpo-focus kung paano ba i-update yung ating GCash app dahil meron tayong mga solution sa ating hashtag GCash Common Problems. And alam naman natin mga kabomboms na kapag hindi updated yung app na ginagamit natin, pwede mag-error or hindi natin ma-open yung app na gagamitin natin. At ngayon nga GCash nga yung ating i-update. Let's start! Ayan, makikita nyo na i-open ko na yung aking GCash app at dito mababasa ko na time for an update pero minsan wala tayong mababasa na message. Anyway, kapag meron kayong nakita message na ganyan, itap nyo lang yung let's go and lalabas yung options kung saan nyo pwedeng i-update pero sa akin sa may Play Store. Then, itatap ko na yung cancel dahil eto meron nire-recommend na antivirus. Then, here makikita mo na agad na hindi nga updated yung ginagamit kong app. Pero, i-close natin to dahil in case na wala kayo nabasang message sa inyong GCash app, punta lang kayo dito sa inyong Play Store. Papakita ko sa inyo. Then, itatype lang natin dito yung ating GCash. Enter nyo lang para ma-search. Then, here makikita nyo yung update button. Tap nyo lang yung update. And habang ina-update pa natin ang ating GCash app, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you mga kabomboms and stay blessed. Katulad ng sinabi ko, magbibigay ako sa inyo ng mga solusyon sa mga common problems dito sa may GCash. Katulad ng kung mabagal ang iyong GCash app, mag-load kahit in-update mo na. Diyan papasok ang tanong na how to clear GCash data na ituturo ko sa inyo mamaya kaya huwag kayong mag-skip. Ayan, 100% na hintayin lang natin and pwede na natin to i-open. Hintay lang tayo. Medyo mabagal siya ng konti pero mabilis lang yan. Huwag tayong mainip. Tat. Ang bagal niya. Haha. Aha! Okay, habang mabagal pa ang ating pag-update ng GCash, mag-comment muna kayo sa comment section kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yan or pwede nyo din i-visit yung aming Facebook page. Thank you ulit. Finally, tap na natin yung open. Oh yeah, ang tagal. There you go. Ayan. So, dito i-enter lang natin ang ating MPIN. And dahil nga na-open na natin at na-update na natin yung ating GCash, pupunta na tayo dun sa pangalawa nating topic or isisingit na natin siya dito kung paano ba mag-clear ng data ng GCash app. Para makapunta tayo sa settings ng ating cellphone, punta lang tayo dito sa taas ng ating cellphone. Minsan nasa babayan or minsan pwede na kayong pumunta mismo sa may settings app. Okay, open na natin ang ating settings. Then here, punta lang tayo sa ating app management. And punta tayo dito sa may app list. And syempre, hahanapin natin yung GCash app. Pwede nyo i-search yan gamit yung search tool or pwede nyo isa-isahin kung masipag kayo. Katulad ko, ayan, i-scroll ko lang pataas and ayun, nakita ko na si GCash. I-open lang natin and puntahan lang natin yung storage usage and makikita natin dito yung clear up data. Ayan, in-okay ko na. And mabilis lang siya, ilang segundo lang, wala pang ilang segundo. Isang segundo lang and na-clear data na natin agad siya. And babalik na tayo ngayon sa ating GCash app. Pag in-open natin itong ating GCash app, magbaback to zero siya kasi nga kinlear natin yung data para bumilis yung ating GCash app. And syempre, kakailanganin ulit natin i-input yung nakaregister natin mobile number sa ating GCash account. Ayan, open na natin para makita nyo. Ayan, itatap nyo lang ulit yung okay sa request permission, then i-allow nyo lang while using the app, then allow. And there you go, itap lang natin i-login. Kung hindi pa kayo nakaka-register, meron tayong tutorial niyan and ilagay na natin dito yung ating mobile number. Siyempre, makaka-receive din tayo ng ating authentication code na i-input natin dito. And finally, i-enter na natin ulit yung ating MPIN para makapag-login tayo. Then, enable nyo yung biometrics para hindi na hassle kapag nagla-login kayo. Ayan, dahil updated na yung ating GCash version na gagamitan,
Meron din tayong isang tutorial ng how to update GCash 6-digit PIN or ano yung dapat yung gawin kung nakalimutan nyo yung MPIN nyo. Pero hindi ko na yung maisisingit dito. Meron tayong tutorial niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa may comment section or pwede nyo i-click yung nasa dulo ng video na to. Okay, hanggang dito na lang ating video for today mga kabomboms. Thank you for watching and stay